Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello po. Si Len po ulit ito. Yung nag-send ng kwento tungkol sa experience ko sa school namin. Kasama po ito sa upload nyo na Malikmata. Magandang araw nga po pala, hapon o gabi sa inyo. Ibabahagi ko lang po yung karanasan ko sa dati kong school. Pasensya na po sa grammar ko. So ito na po. So hapon po iyon. Nagpa-practice kami ng mga kaklase ko para sa palabas namin sa Halloween. 5 po kami nun. Sabay-sabay kaming nagpa-practice ng aming mga linya at kanta. Malapit na kasi yung palabas namin nun. Mga 6:00 na nung oras na yon. Patapos na rin kami sa pagpa-practice. Sinabi ng isang kaklase namin na last na daw muna namin sa kantang Ili-ili Tulog Anay. Yung Bisaya na kanta na kinatatakutan ng ilan dahil sa makaparindig balahibong himig nito. So yun na nga, 3 na lang kami noon na natira sa auditorium dahil umuwi na yung iba naming kaklase. Habang kumakanta kami, biglang may narinig yung isa naming kaklase na isa pang boses na kumakanta rin. Malapit daw iyon sa piano. Sabi namin sa kanya, baka guni-guni niya lang. Kaya nagpatuloy kami sa pagkanta. Tuloy-tuloy lang kaming kumakanta nun. Hanggang sa pati na rin yung isa ko pang kaklase ay napansin na rin yung pang-4 na boses na yon. Meron talagang isa pang boses na sumasabay sa amin. Boses daw ito ng isang babae. Okay lang sana yon. Ang kaso kasi, lalaki kaming lahat na natira doon sa auditorium. Nagsitindigan na yung mga balahibo namin dahil na rin sa kilabot. Maya-maya pa ay narinig ko na rin yung boses na sumasabay nga sa amin. Nanginig na kami sa takot nun. Hindi namin halos maigalaw ang mga katawan namin. Nung magising kami sa diwa namin, ay nagsitakbuhan na kaming lahat palabas. Naiwan namin yung mga gamit namin sa loob ng auditorium. Pero hindi na namin pinalikan yon. Dire-diretso na kaming umuwi. Kinaumagahan nun, doon namin napagtanto na meron talagang nagpaparamdam sa auditorium na yon. Matagal na pala yung sabi-sabi doon dahil marami na din daw ang nabiktima nun o yung mga pinagpakitaan at pinagparamdaman. Sabi nila, isang babae raw yon na matangkad, mahaba yung buhok. Ang kwento, pinatay daw ito ng rapist niya na nakapasok sa school taong 1987. At magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap ng kaluluwa ang hustisya niya. Hindi nga po namin maipaliwanag kung bakit daw po ito kumakanta ng kantang yon. Pero ang sabi ng kaklase ko, baka daw dating singer yung multo noong nabubuhay pa ito. Yun lang po, sana nagustuhan niyo yung creepy experience ko. Salamat po ulit.
Hello Sir Kira. Gusto ko po sanang ikwento itong karanasan ko noong high school pa ako. Tawagin niyo na nga lang po pala akong Madeline. 4th year high school po ako nung mangyari ito. Noon pong nag-field trip kami. Hindi ko na maalala yung iba naming napuntahan. Pero ang isa po doon ay sa Fort Santiago, Manila. Pasensya na din po kung hindi ko ma-explain ng maayos yung lugar kasi sobrang tagal na po nitong nangyari. Tatlo lang kaming magkakaibigan ang magkakasama sa paglilibot sa fort. Sa pagkakatanda ko, meron kaming napasukan doon na sobrang sikip na hagdan. At bilang bata pa noon na hindi naman gala, sunod lang kami sa kung saan merong estudyante ang nagpupunta. Para din hindi kami mapahiwalay sa mga classmates at sa mga schoolmates namin. So meron kaming napasukan na masikip na hagdan. Una-una lang kami at ako yung nasa hulihan ng pila. Pagpasok ko pa lang doon, Sir Kira, iba na yung pakiramdam ko. Kung noon, hindi ko ma-explain yung naramdaman ko. Ngayon po, masasabi kong mabigat sa pakiramdam yun. Yun bang parang bigla ka na lang magkakasakit? At habang tumatagal kami doon, lalong sumasama yung pakiramdam ko. Isinantabi ko yon. Hindi ko sinabi sa kaibigan ko. Pero nung nasa loob na kami, biglang sabi ng kasama ko, para daw ang daming tao sa loob na nakatingin sa kanya. Which is weird. Kasi ganun din yung pakiramdam ko noon nung sabihin niya sa akin yun. Palinga-linga ako sa paligid. Pero wala ni isa mang nakatingin sa amin. Pagpasok pa namin sa loob, habang maglilibot kami, biglang may nagsalita sa may right side ko. Babae ang boses. Sobrang hina lang nun at sobrang lalim ng boses nito na hindi ko rin naintindihan kung ano yung sinabi niya. Paglingon ko naman sa right side ko, wala naman akong katabi. At wala ding malapit sa amin sa likuran. Pero yung boses, para talaga siyang nasa tabi ko lang. Parang malapit lang yung bibig nito sa tenga ko mismo. At saka parang sa akin lang sinabi. But again, hindi ko na lang pinansin. Pero binilisan ko na yung lakad namin para mabilis kaming makalabas. Sinabi ko din sa kasama ko na bigla akong nainitan sa loob. At saka siya niyayang bilisan na naming maglibot sa loob. Ayoko din naman kasi silang madaliin. Dahil halata ko na nag-e-enjoy silang pareho. Paglabas ko, akala ko talaga mawawala na yung mabigat na pakiramdam. Dahil nakasinghap na ako ng preskong hangin sa labas. Pero hindi. Nandoon pa rin talaga. Sobrang bigat pa rin ang pakiramdam ko nun. Pagkatapos namin sa fort, kumain na lang yata kami nun. Tapos parang diretso na kami sa Star City. Pagdating sa Star City, nag-CR kami agad 3 para makapag-ayos. Pulbo, retouch, mga ganon. Habang nag-aayos yung dalawa, pumasok ako sa isang cubicle. Habang umiihi ako, biglang parang ang tahimik. Yung parang pumasok ako sa cubicle na soundproof. Ganon yung pakiramdam. Tinignan ko pa yung taas kung talagang kulob. Pero hindi naman. Medyo sumasakit pa yung tiyan ko nun. Nakala ko madjejebs pa ako. Kaya nagtagal pa ako ng konti nun sa loob. Maya-maya, nadinig ko na parang may pumasok sa CR. Kaya hindi na rin ako nagtagal. Nag-ayos na ako at nag-flash. Tapos lumabas na ng cubicle.
Paglabas ko, nadatnan kong walang katao-tao sa CR. Wala ding laman yung ibang cubicle kasi mga nakabukas naman ito. Mabilis akong naghugas ng kamay at lumabas na. At doon ko nakita yung dalawa kong kasama na naghihintay na pala sa akin sa labas. Hindi ko na masyadong na-enjoy yung Star City, Sir Kira. Kasi hindi na nawala sa isip ko yung pakiramdam ko. Hindi naman ako ganun. Hindi ako mabilis mapagod dahil varsity ako. At puro lakad lang naman yung ginawa namin sa field trip na yon. Pag uwi namin, doon na ako nilagnat. 1 linggo din yata akong hindi nakapasok nun. Pagpasok after a week, doon ko palang nalaman na ganun din pala yung nangyari sa isa kong kasama. Napagkwentuhan namin yung nangyari sa fort at doon sa CR sa Star City. Noon daw pumasok ako sa cubicle, ay saka daw biglang lumabas sa isang cubicle ang isang babaeng nakaitim. Samantalang pumasok daw kami doon na wala namang katao-tao kundi kami lang. Dahil nga mga nakabukas yung cubicle, kaya nalaman namin na kami lang ang tao doon. Kaya nagtataka daw siya kung paano may nakaitim na babae sa dulong cubicle. Nag-aya na lang daw siya agad nun at doon na lang sila naghintay sa labas. Tas sabi ko pa, naaalala ko nga kako yun. Hindi man lang sila nagsabi na lalabas na sila. Tapos sumingit yung isa. Sumigaw daw siya nun na sa labas na lang nila ako hihintayin. Kaya nagulat ako kasi wala akong nadinig nun. As in pagpasok ko kasi ng cubicle, bigla silang natahimik. Pero hindi naman daw ganun yung pakiramdam nila. Nagsabi daw talaga sila bago sila lumabas. Doon na kami natahimik. Hindi na ulit namin pinag-usapan yung nangyari. Lalo lang kasi akong natatakot nun. Lalo pa doon sa babaeng bumulong sa akin sa fort. Hello po, Boss Kira. Matagal na po akong nakikinig sa inyo at halos po lahat ng kwento nyo ay napakinggan ko na. Ngayon lang po ako magbabahagi ng sarili kong karanasan. Tawagin nyo na lang po akong Ellie. Nangyari po ito noong grade 10 ako. May kailangan akong tapusin na project noon para sa isang subject ko. Kaso kinulang ako ng art material. Kaya kahit gabi na, napilitan akong lumabas para bumili sa Tagong Talipapa dito sa subdivision namin. Bawal kasi ang mga tindahan dito na bukas sa labas ng bahay. Kaya ang mga tindahan nasa loob ng mga gate. Tatawag o magdo-doorbell ka lang para makabili. So yun na nga po. Dahil nga kulang ako sa colored paper, lumabas ako kahit madilim na. Sa amin, medyo malalayo ang mga poste ng ilaw. Kaya may kadiliman talaga ang kalsada. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Mabilis akong naglakad para makabili agad at makauwi na. Pagdating ko sa tindahan, kailangan pang tumungtong sa isang malaking bato para makita at marinig ka ng may-ari. Mataas kasi yung pader ng talipapa. Kaya naman umakyat ako at tumawag na ng pabili po. Mga 3 beses yata akong tumawag bago sumagot yung may-ari. Medyo inis pa nga yung tono, pero hindi ko na lang pinansin. "Sandali! Ano yon?" sabi niya. Sagot ko naman, pabili po ng colored paper. 10, kahit anong kulay po." Narinig ko naman siyang lumakad palayo. Kaya inisip ko na kukunin niya na yung mga colored paper na bibilihin ko.
Hindi ko siya nakita kasi kahit nakatungtong ako sa bato, kulang pa rin yung height ko nun para makita siya. Habang naghihintay, nilalaro ko yung maliit na bato sa tabi ko gamit yung paa para lang malibang. Habang ginagawa ko yon, nakarinig ako ng boses mula sa likuran ko. Doon yun sa may bakanteng lote na puno ng mga tanim ng saging. Boses ng babae yung narinig ko. Nung una, kampante pa ako kasi akala ko may tao lang talaga doon. Pero habang tumatagal, nag-iiba na yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Para bang ibang wika. Hindi buo yung mga salita. Kahit malapit lang, hindi ko talaga maintindihan yung sinasabi niya. Kahit malinaw naman yung boses. Hindi ko na napigilan. Nilingon ko na yung babaeng nagsasalita. May nakita akong babae sa may sagingan. May katangkaran nito. Pero hindi ko maaninag yung mukha niya. Pati suot niyang damit, hindi ko rin matukoy yung kulay. Baka dahil madilim na nga rin sa pwesto niya. Bigla kong natauhan nang marinig ko yung tindera na tinatawag na ako. Psst, Ne! Ito na yung binibili mo. Nagulat pa ako kasi talagang nakatuon yung pansin ko doon sa babae. Ay, sorry po. Sabi ko pa. Sabay kuha ng colored papers, nagbayad at nagpasalamat. Bumaba ako mula sa malaking bato. Pero paglingon ko ulit sa may sagingan, nandoon pa rin yung babae. Pero tahimik na. Wala na yung naririnig kong salita mula sa kanya. Hindi ko mapigilan na lingunin pa rin yung babae sa sagingan. Hinihintay ko baka gumalaw siya papunta doon sa tindahan. Pero hindi siya gumagalaw. At habang lumalapit ako, lalo kong napapansin na parang hindi siya tao. Para siyang aninong nakatayo. Medyo kabado na ako nun. Malapit na ako sa kanya kaya binilisan ko na yung lakad ko. Paglagpas ko sa pwesto niya, hindi ko alam kung anong nag-udyok sa akin at nilingon ko ulit siya. Doon ko siya nakitang gumalaw. Habang lumalayo ako, parang nag-iiba yung hugis niya. Para siyang nagiging kuba. Hindi ko maintindihan yung nakikita ko. Lalong lumakas yung kaba ko nung makita kong aamba siya ng takbo. Tumakbo na rin ako ng mabilis nun. Pero pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng mga paa ko. Nagtatahulan na yung mga aso sa bawat bahay na nadadaanan ko. Para silang nagwawala. Paglingon ko ulit, ayun nga tumatakbo na rin yung babae. Pero hindi normal yung pagtakbo niya. Para siyang asong pilay na tumatakbo. Doon na ako halos maiyak sa takot. Pinilit ko pang bilisan ang takbo ko kahit na sobrang bigat ng pakiramdam ko. Pagkarating ko sa gate ng bahay namin, lumingon ulit ako. Wala na siya. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay. Umiiyak akong ikinuwento yun kila mama at papa. Pare-pareho kaming kinilabutan nun habang nakikinig sa kwento ko. Hanggang ngayon na ilang taon na ang nakalipas, naiisip ko pa rin yung nakita ko. Dito pa rin kasi kami nakatira. Bumibili pa rin ako doon sa Tagong Talipapa kahit gabi na. At pag nadadaan ako doon sa sagingan kung saan ko nga nakita yung babaeng nakatayo, ay nakakaramdam pa rin ako ng kaba. Pero sa awa naman ng Diyos, hanggang ngayon ay hindi ko na ulit siya nakita pa doon sa may sagingan. Hanggang dito na lang, Boss Kira. Sana maisama niyo po itong kwento ko. Maraming salamat po.
Magandang araw, Sir Kira. Tawagin niyo na lang akong Nancy. Sana mapansin niyo tong kwento ko. Matagal na po ninyo akong tagapakinig sa Spotify. At ngayon ko palang susubukang mag-send ng kwento. I'm 30. And until now, dito pa din ako nakatira sa bahay ng magulang ko. Bunso ako at yung dalawang nakatatanda kong kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya at bahay. Buhay pa ang nanay namin pero naihati-hati na sa amin yung mga mana namin. Etong bahay po namin ang napunta sa akin. Hindi malaki ang bahay namin pero malaki po yung bakuran. Hindi na kasi nabigyan ng pagkakataon na maipagawa ng magulang namin ang bahay. Dahil mas inuna po nila na maipagtapos kaming magkakapatid. Maagang nakapagpamilya ang dalawa kong kapatid, kaya maaga din silang umalis sa bahay namin. Mulat sa pool, kami na lang ni Mama ang nasa bahay. Isang kwarto lang noon ang meron, hanggang sa nakapag-ipon na ako mula sa trabaho ko. Kaya unti-unti ko na ding naipagawa ang bahay. Unti-unti lang. Pinafinish ko muna yung bahay bago nagpagawa ng sarili kong kwarto. Simula magkakwarto ko, nagkaroon na ng mga kakaibang pangyayari sa bahay na hindi ko maipaliwanag. Akala ko pa nga nung una, ako lang yung nakakapansin. Maski pala si Mama, ganun din. Ang unang beses po, noong nasa sala ko at nanonood ng TV. Ako lang mag-isa noon ang nasa bahay kasi si Mama palaging nasa kapitbahay nakikipaglaro ng bingo. Parang face to face pa nga ata yung pinapanood ko noon nung biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko na para bang may sumilip mula sa loob. Naisip ko pa na baka hindi ko lang nailapat ng mabuti yung pinto at hinangin lang pabukas. Kaya tumayo ako at pumasok sa loob ng kwarto. Hindi naman malaki yung pagkakabukas ng bintana ko, pero isinara ko na din kasi baka sobrang lakas ng hangin sa labas. Tapos madami ang alikabok na pumasok sa loob. Pagtapos kong masiguro na nakasara na ang bintana, saka ako lumabas at isinara ng maayos yung pinto. Itinuloy ko na yung panonood ko. Siguro after 15 minutes, nadinig ko na naman ulit yung unti-unting pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Ang tagal kong nakatingin dun. Hindi naman kasi ako matatakotin. Kaya iniisip ko lang nun na baka may problema yung lock na ipinalagay ko. Kaya nilapitan ko ulit yon at saka ko isinara. Tapos sinubukan kong itulak kung mabubuksan ba yun ng tulak lang. Pero hindi. Mahigpit naman yung pagkakakapit ng lock nito. At talagang kailangan mo nang pihitin yung doorknob bago siya mabuksan. Iniwan ko na lang na nakabukas yung pinto. Tapos nilakasan ko yung volume ng TV. Naisip ko kasi, hindi ako pwedeng matakot sa sarili kong pamamahay. Kaya ang ginawa ko, nagayos na lang ako ng pagkain namin noon para sa tanghalian. Tapos tinawag ko na yung nanay ko. Ikinuwento ko sa kanya yung nangyari noon habang kumakain kami. Tapos sabi niya, oo nga daw. Meron na din daw siyang napapansin noon simula nung maitayo yung kwarto ko. Ang sabi pa niya, sa gabi daw, nakakarinig siya ng katok mula sa kwarto ko. Hindi naman daw kasi siya nagsasara ng pinto niya sa gabi. Kaya konting ingay, nadidinig talaga niya. Una pa nga daw akala niya sa main door namin yung may kumakatok. Kaya lumabas talaga siya para tignan kung sino yon. Pero yun nga, galing sa loob ng kwarto yung katok. Hindi naman daw siya makapasok kasi palagi akong naglalak. Nung tanungin ko naman kung kailan, hindi naman masabi ni Mama. Dahil hindi lang naman daw yun isang beses nangyari. Nakakalimutan lang daw talaga niyang itanong sa akin. Sa part ko naman,
Hindi ko alam na may ganon dahil wala naman akong nadidinig na katok. Sabi ni Mama, baka daw may nagambala kami noong nagpagawa kami ng kwarto. Ang kaso, wala naman daw alam si Mama sa history ng bahay namin na yon. After nun, hindi na namin pinag-usapan pa ni Mama. Ayaw naman naming takutin ang mga sarili namin. Dahil nga kami lang dalawa ang nakatira sa bahay na yon. Etong sumunod, yung pinaka nagbigay ng takot sa akin, Sir Kira. Magka-video call kami ng pinsan ko noon na sa ibang bansa nagtatrabaho. Kumustahan lang, kwentuhan. At dahil gabi na nga nun, unang nagpaalam si Mama na matutulog na. Paglabas niya ng kwarto ko, nagpaalam muna ako sa pinsan ko na magsi-CR ako saglit. Pagbalik ko, nagsara at naglock na ako ng pinto ko. Tapos pinatay ang ilaw at saka ako bumalik sa harap ng laptop ko. Nagtaka ko nun kung bakit hindi siya nagsasalita. Tapos nag-type siya ng message sa akin. Inutusan niya akong magbukas ng ilaw. Nagtataka man, sinunod ko na lang. Tapos sabi niya, saka na niya sasabihin sa akin kung bakit. Saglit na lang kami nag-usap ng pinsan ko nun. Kasi nakaramdam na din agad ako ng antok. Sabi niya, imi-message na lang daw niya sa akin yung hindi niya masabi nun. Umuo na lang ako. Pero kinabukasan ko pa talaga nabasa yung message niya. Sabi niya, pagbatay ko daw ng ilaw, meron daw babaeng nakatayo malapit sa kama ko. Alam niyang dalawa lang kami ni Mama sa bahay. Kaya sigurado daw siyang hindi tao yung nakita niya. Pinayuhan niya akong ipabless yung bahay para mabless din yung kwarto ko. Ginawa ko din agad yon, Sir Kira. Hindi na ako naghintay pa ng ilang araw. Kinabukasan lang, naipabless ko na agad yung bahay. Hindi ko din kasi naisip yon nung matapos kong maipagawa yung kwarto ko. Dahil wala namang mga nagpaparamdam sa amin noon. After mabless ng bahay at ng kwarto, hindi naman na nagkaroon ng pagpaparamdam sa bahay. Wala na din yung katok na nadidinig ni Mama sa gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Kira. Sana po mabasa ninyo. Thank you po. Tuwing bakasyon namin ay umuwi kami sa bayan ng Laguna. Madalas, kami lamang ng mga pinsan kong 5 taong gulang na si Tina, 3 taong gulang na kambal na sina Ann at Kira, at ang kasambahay nilang si Aling Josie ang naiiwan sa bahay dahil kailangang magtrabaho ng aking tito at tita sa Maynila. Bata pa lamang ako, ay palagi na talaga akong nakakakita ng mga kaluluwa. Normal na lang sa akin yun dahil sa dalas ko silang makasalamuha. Pero hindi ko maitatanggi na may mga pagkakataon na nababagabag ako sa presensya nila. Ang bahay ng tita ko sa Laguna ay medyo kakaiba. Napakadaming kaluluwa ang naninirahan doon. May bata, babae, itim na lalaki, at marami pang iba. Hindi ko mawari kung anong problema o kung anong meron doon sa lugar na yon. Lalo na doon sa bahay ni tita. Pero napakarami talaga nila. Halos araw-araw, iba-iba ang mga nakikita ko. Madalas silang alisan ng kanilang mga kasambahay dahil na rin sa mga nagpaparamdam doon sa bahay. 2-story yung bahay na yon. Yung taas ay may sahig na gawa sa kahoy, kaya madidinig mo kung mayroong maglalakad o tatakbo doon.
Sa tanghali ay mas pinipili naming magstay sa first floor. Mainit kasi sa taas. Tuwing 12:00 naman ng tanghali, nadidinig namin na parang may mga nagtatakbuhan sa taas at sabay-sabay na nagsasara ng padabog yung mga pinto at bintana kahit wala namang tao doon. Halos araw-araw itong nangyayari. Takot na takot ang mga kasama ko sa bahay. Pero wala naman kaming magawa kundi ang magdasal na lang. Sa bahay na to, may isang kwarto na nakalaan para tulugan ng mga kasambahay nila. Na kahit kailan, hindi naman nila ginustong gamitin dahil na rin nga sa mga nagpaparamdam doon sa kwarto na yon. Kapag daw nandoon sila, pakaramdam nila palaging may nakamasid sa kanila at madalas silang bangungutin. Naiintindihan ko sila. Meron kasing babaeng nakaputi na mahaba ang buhok ang nandoon na mamalagi sa kwarto na yon. Lagi lang siyang nakatayo sa sulok at nakatingin sa mga papasok o magdaraan sa kwarto na yon. Dahil na rin nga sa madalas akong makakita ng mga katulad nila mula pa lang sa murang edad ko, hindi na ako naging matatakotin. So dahil nga walang gustong magstay doon, ay pinili kong doon na lang matulog. Naroon lang yung babae. Alam kong tinititigan niya ako. Madalas siyang paglaruan yung pinto upang maramdaman ko na kasama ko siya. Dahan-dahang bumubukas at magsasara yun. Paulit-ulit. Imposibleng gawa lang yun ng hangin. Dahil wala namang hangin. Isinasara ko yung mga bintana. At yung pinto na yon, maski ako nahihirapang ibukas sara yon. Hindi kasi maganda yung pagkakagawa doon sa pinto. Masyado itong nakasayad sa sahig. Isang tanghali, nagpapahinga kami ni Tina sa sala. Pumunta nun sa kusina si Aling Josie kasama si Ann. Maya-maya, bigla na lang humahangos na pumunta sa sala si Aling Josie. Buhat-buhat niya si Ann. Iyak ng iyak noon yung bata. Kaya iba na yung pakiramdam ko. Noon ko lang kasi siya nakitang umiyak ng ganun. Nanginginig pa siya sa takot. Kaya naman tinanong ko kung anong nangyari. Hindi raw alam ni Aling Josie. Basta buhat lang daw niya nun si Ann nung bigla na lang tong sumigaw at umiyak. Nabubulol pa nun si Aling Josie sa pagsasalita. Halata yung nerbiyos sa kanya. Tinatawag daw ni Ann ang kanyang kambal na si Kira. Pilit niyang niyayakap ang kanyang kambal habang nakapako ang tingin sa kusina kung saan sila nanggaling. Sigaw siya ng sigaw habang sinasabi ang salitang umbang. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin ng salitang iyon o kung pangalan ba yun. Kira umbang? Kira umbang? Paulit-ulit niyang iyak. Lahat kami nun sa bahay ay nagpapanik na. Hindi namin alam kung paanong pakakalmahin si Ann. Pati yung mga kapatid niya ay natatakot na rin. Habang nagkakagulo kaming lahat, biglang nangibabaw sa ingay namin yung mga yabag sa itaas. Walang tao doon. Napabulong na lang ako sa sarili ko ng ayan na naman. Maya-maya pa ay tumunog ang aking cellphone na nasa itaas. May tumatawag. Naiwan ko ito sa kwarto. Kinailangan kong umakyat para sagutin yon. Wala akong choice kundi gawin yon dahil may hinihintay ako noon na importanteng tawag. Dala ng takot ng dalawa ko pang pinsan ay sumama sila sa akin paakyat ng second floor.
Bawat hakbang ko paakyat ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. Sa hagdan pa lang, tanaw ko na yung babae na tila pinagmamasdan ng bawat galaw namin. Inubos ko na noon lahat ng tapang ko. Mabilis kong kinuha yung cellphone ko. Tumatawag pala si tita. May isang missed call na. Mas tumindig yung balahibo ko nung pagbaba namin. Si Ann na kanina lang ay walang tigil na umiiyak. Ngayon ay tumatawa na habang nakatitig pa sa amin. Doon ako nakaramdam ng matinding kilabot. Napagpasyahan namin ni Aling Josie na manatili na lang sa labas ng bahay hanggat hindi pa dumadating sila tito at tita. Habang nasa labas kami, tanaw namin ang bahay. Tinanong namin si Ann. Ann, nasaan si Umbang? Tanong ko sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat yung kanyang mga kamay at itinuro yung kwarto ng katulong. Ayun daw si Umbang. Tumatawa. Nakingiti niyang sagot sa akin. Noong gabi, pagdating nila tita, tinanong ko siya kung bakit siya napatawag ng tanghali. Namariin niya namang itinanggi. Ipinilit ko sa kanya na tumawag siya at bilang pruweba, ipinakita ko sa kanya yung call history. Naroon yung kanyang numero. Mas tumindig pa ang balahibo ko sa sumunod niyang sinabi. Hindi niya raw yung number. Matagal niya na raw ipinaputol yung numero na yon, kaya imposibleng makatawag pa siya gamit yon. Hindi naman kami nahirapang paniwalain sila sa mga nangyari dahil sila mismo ay may sarili din nilang karanasan sa bahay na yon. Naipagbili na po nila yung bahay na yon. Meron na ding bagong pamilya ang naninirahan. Kung tatanungin niyo po ako kung patuloy pa rin ba sa pagpaparamdam yung mga kaluluwa doon, hindi ko po alam. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin yung nangyari. Sino ba si Umbang? Bakit ganoon na lang yung naging reaksyon ni Ann noong umakyat ako sa taas? At ano kayang pwedeng nangyari kung sakaling iniwan ko pa yung dalawang pinsan ko sa baba? Marami pa akong kwentong kababalaghan na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aking kwento.